Hindi ito Coron, Palawan, kundi isang underrated island dito sa Luzon. At ito, ang bayan ng Bordeos, isa sa pinagmamalaking yaman ng Pulilio Group of Islands. Maaaring hindi ito kasama sa mga bucket list ninyo na gusto nyong mapuntahan dahil wala kayong idea kung gaano ba to kaganda. At dahil sa video na to ay mabibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit nyo to dapat mapuntahan. Sa episode na to ay muli tayong magsama-sama para sa bagong pagtuklas ng mga isla na may gandang hindi natin inaakala. Ang munisipalidad ng Bordeos Island ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Quezon Province na nasa hilagang bahagi naman ng Pulilio Island. Sa rehiyon ng Calabarzon, isa itong tahimik ngunit nagtataglay ng kamangamangang kagandahan ng likas na yaman. Kilala ang Bordeos sa pagkakaroon nito ng malilinis na karagatan, mga pino at puting buhangin mula sa kanilang baybayin at mga lihim na nagaganda ang isla na hindi pa gaanong nadidiskubre ng mga turista. Ngayong nakita natin ang ilan sa mga nagagandahang likas na yaman ng Bordeos, ay kikilalanin naman natin ng mas malalim ang mga isla na bumubuo sa Pogi o mas kilala bilang Pulilio Group of Islands. Mga isla na nasa kahabaan ng dagat Pasipiko. So mga idol, nandito tayo ngayon sa Star Horse, dito nga po sa Roro. Papunta po tayo ng Bordeos Island, isa po sa mga bumubuo ng Pulilio Group of Island o Pogi. So mula nga po doon sa mainland po ng probinsya ng Quezon, dito po sa tinatawag na Real Quezon Port, mayroon po tayong 2 hanggang 3 oras na biyahe gamit po yung Roro na to para marating ang Pulilio Island. So from Pulilio Island, babiyahe tayo papunta po ng land travel, papunta po ng Bordeos. Ang Pulilio Group of Island ay isang grupo ng mga isla na matatagpuan sa silangang bahagi ng lalawigan ng Quezon at ito ay nakaharap sa napakalawak na dagat Pasipiko. Kilala din ang lugar na ito sa mayamang kalikasan, mga coral reefs, mangrove forest at mga isla na hindi pa gaanong nadidiskubre ng maraming turista. Ang Pogi ay binubuo ng 5 bayan at ang kabisera o sentrong bayan ng Pulilio Islands ay ang Pulilio, at ang bayan ng Pulilio ang itinuturing na mother town ng pangunahing sentro ng Pulilio Group of Island dahil ito ang pinakamatandang bayan sa mga isla, at mula rito nahati at nabuo ang ibang mga bayan tulad ng Bordeos, Panukulan, Patnanungan at Humalig. So ito nga pala yung kauna-unang pagkakataon na lalapag yung pakapaan natin dito sa Pulilio Group of Island. Ganda rito, master, oh, solid, oh. Kung sakali mga idol na naghahanap kayo ng magandang paliguan ngayong darating na summer, pwede nyo pong i-consider mga idol yung Bordeos Island. Mabuhay! Love Bordeos! Love the Philippines! Dahil nga sa nag-joiners kami sa pagpunta ng Bordeos ay pinick up lang po kami dito sa Mall of Asia at Trinoma, at mula dito ay bumiyahe kami ng 2 hanggang 3 oras para marating naman ang Real Quezon Port. So mga idol, nandito nga tayo sa loob ng Roro o barko, biyahe po ng Bordeos. Sa mga nagtatanong mga lods kung magkano yung pamasahe ng tao papunta ron, so nagkakalaga po ng 225 pesos. Kung isasama nyo at balak nyong dalhin yung mga motor ninyo papunta po ng Bordeos para makapag-adventure, ay nagkakalaga lang po ng 500 pesos kasama na po yung inyong mga motor at yung mismong driver. At kung pabalik naman kayo, separate na raw po yung bayad ng motor na nagkakalaga ng 500, and then 225 po para po sa driver. So total 725. So magkaiba po yung pamasahe. Pag papunta kayo, 500 pesos only kasama na yung motor, at pagpabalik 725. So ngayon, papasyal ko kayo sa labas. So mga idol, nandito tayo ngayon sa Star Horse, dito nga po sa Roro. Papunta po tayo ng Bordeos Island, isa po sa mga bumubuo ng Pulilio Group of Island o Pogi.
Yung Raymond bus na yan mga idol, kung gusto nyo, magko-commute kayo papunta ng Bordeos. Meron pong sakayan dyan sa PITX Parañaque. Yan. Ano po yan, daily po, meron pong biyahe ang Raymond bus dyan mula Parañaque. Papunta po ng Bordeos Island sa mga gustong mag-DIY para po sa adventure ninyo, pag-swimming ninyo ngayong summer. Meron po, ulitin ko, meron pong sakayan ng Raymond bus dyan po sa Parañaque sa PITX. Finally mga idol, nakarating na rin tayo rito sa port po ng Pulilio Island. So sa mga oras na ito mga idol, kailangan na natin bumiyahe para makarating tayo ng Bordeos sa loob lang ng isang oras. So sa mga mahilig mag-rides, panoorin nyo yung video na to. Let's go! Okay, ma'am. Kuya, pwede magtanong, magkano kayo pamasahe papuntang Bordeos pag naaganyan? Hindi kaya, no? Hindi kaya. Hindi kaya. Kasi malayo-layo yung kuya, no? Pag naka-bike, mga ilang oras biyahe. Ha? Ha? Mga ilang oras, pag-bike. Nakapunta na tayo sa base ba eh. Pero hindi kaya ng bike, no? Dapat kulong-kulong. Mga ganito. Mga idol, nakalapag na nga tayo for the first time dito sa Pulilio Island. Dito yan sa port ng Pulilio Island. Babiyahe tayo ng almost 1 hour para marating natin ang Bordeos Island. At yun ang ibibida natin sa episode na to. Let's go! Sa mga nais din palang masubukan ang joiners dito sa Bordeos Island, highly recommended ko pala sa inyo ang LD Quest Travel. Dito kasi hindi ka na mahihirapan pagdating sa inyong pag-travel, tutulugan at pagkain. At maging sa itinerary ay hindi nyo na rin po problemahin. So mga lods, tara na sa Isla Puting Bato dito sa Bordeos, Quezon. So sinalubong na kaagad tayo rito ng mga tourism staff. Sila ma'am. Yan. Hello po. So mga idol, nandito na nga tayo sa Bordeos at kasama natin dito si Idol Consimel. So yan yung pangalan niya sa kanyang Facebook page. So yan. So shoutout sa lahat ng mga taga Bordeos, sa lahat ng mga gustong pumunta rito. Pwede nyo po siyang i-follow para sa mga ilang mga questions. Sir, invite nyo sila. Sige po. Welcome kayo dito sa Bordeos. Welcome po sa Bordeos. Sa mga plano mag-DIY, kung kayo dadalwa. Pero group tour, pwede rin po. May mag-a-assist sa inyo. So pwede nyo panoorin yung mga video niya para makita ninyo kung gaano kaganda yung bayan o Municipality of Bordeos ng Quezon. Mabuhay! Welcome po sa aming bayan ng Bordeos. Sana po ay ma-enjoy po ninyo ang pagbisita ninyo sa aming bayan. Sa pangunguna po syempre ng aming mayor, ID ng aming mayor Gina P. Gonzales, bagamat po siya nasa barangay ngayon kasi may mga activities din po. Of course, nandito rin po ang aming vice mayor, si Romulo Avila po, kagalang-galang Romulo Avila. So mga idol, nandito na nga tayo sa isa sa mga pinagmamalaki ng Bordeos Island. Ito yung tinatawag na Isla Puting Bato na nasa harapan natin ngayon. So mga idol, narating na nga natin yung tinatawag dito sa Bordeos Island na Isla Puting Bato. So mga idol, kaya ito tinawag na Isla Puting Bato dahil po sa mga rock formation na nabuo ng mga ng isla na to, na kung saan mga idol yung bato na to is considered as sedimentary rock. Tayo, sasamantalahin na natin yung pagkakataon na maglakad dito sa napaka crystal clear na tubig dagat sa baybayin ng Isla Puting Bato. Kita nyo naman, hindi lang mga rock formation yung kulay puti rito, kundi pati na rin yung mga sands. Ang ganda, di ba? May enjoy nyo yung sobrang linaw o crystal clear na linaw ng tubig dagat. Andito tayo banda para mapakita. Ayun, si Idol, oh. Lagi natin nakasama rito sa Department of Tourism tuwing may pupuntahan tayo. So, saan tayo dadaan? So, dito. Walo-walo. Walo, walo-walo na naman eh. Sundan na lang tayo ng walo-walo eh. Takot na naman ako. So, yun mga idol, ang lilim. Sarap maligo. Enjoy dito pag dito kayo. Wow, maganda, di ba? Pakita ko sa inyo yung iba pang area rito.
So mga Lods, mula nga doon sa mainland ng Bordeos Island, doon po sa kanilang port, bumiyahe lang kami ng 20 minutes para marating itong isla, Puting Bato. So mula dito, yung next destination natin ay yung tinatawag ma'am, no? Anilon Island. Anilon Island. So mula daw dito, nasa 15 minutes lang yung travel time na gagawin natin. And then pagdating natin doon mga Lods, ang next naman, ano po yung makikita natin doon ma'am? Sa Anilon Sa Anilon Island. Meron din po sila, ang Anilon Island po ay meron ding sandbar. Oh wow, isa sa mga maganda, hinahanap ngayong summer. And then ma'am, yung next natin after ng Next Anilon po, Island. after po ma-enjoy doon sa Anilon Island, lipat po tayo ng Anilon Cave. Anilon Cave naman. So, siyempre, papasok kami sa... Yes po, Wow. may butas. So, may butas. Okay. Yun yung mga pwede nyo ma-enjoy dito. And then next natin, ma'am, Next po natin is Anawan Island. Anawan Island. Ano yung may kita natin dun, ma'am? Sandbar, white sand pa rin po siya. White sand pa Tapos rin siya. meron pa rin po mga rock formation. Okay. So, yun, may enjoy talaga. And then, ma'am, yung next? Next Meron po pa ba? natin is Luli Sandbar. Luli Sandbar. Meron din ditong sandbar din yan, ma'am. Tama. Yes po, Luli So, Sandbar. ano ba yung features ng Luli Sandbar na yan, ma'am? Sabi nila may lumulubog, hindi ba yun? Gawa po na kaya po siya tinawag na Luli Sandbar. Siya po ay lulubog, lilitaw. Wow. Lulubog pag high tide, lilitaw pag low tide. Wow, Kaya ayos tinawag na Luli Sandbar. Luli. Yun. Yun pala yung trivia doon sa ano. Luli. After natin doon, ma'am, ano yung next natin? Next po natin, lipat po tayo sa Binonbunan Island. Binunbunan Island. Ang dami pala, ma'am. Yes. No? Ano ba meron naman sa Binunbunan? Binonbunan Binonbunan Island is Island. white sand pa rin po, White sir. sand pa rin. So dito pala, ma'am, pag pumunta sila sa isla po ng Bordeos, ang mo-offer po nila para sa lahat ng mga turista magpupunta rito para ma-enjoy is puro white sand ang mga island na Yes, meron yes, dito. sir. At the same time, may mga nabalitaan kami na pwede raw dito sa Isla Puting Bato mag-snorkeling. Ayun na sila mga lods. Oh. Ayun na. Di ba? Nag-enjoy na sila sa pag-snorkeling doon mga lods kasi may mga isda dyan. Magandang araw po. Ako po si Gina Gonzales, sa mayor ng Bayan ng Bordeos. Ako po ay nananawagan sa mga gustong pumarito sa aming isla, lalo ngayong summer. Napakaganda po ng aming isla at kayo po ay siguradong amin pong i-entertain at welcome po sa aming malaparaisong Bayan ng Bordeos. Thank you po, Mayor.